Sino ba si Ellie Rabadon? Laking computer shop. Nagkaroon kasi kami ng deal ng may-ari ng computer shop dati. Yung napaaral niya sa akin is paano gumawa ng version ng online game na private server. Okay. So I can actually name it, ang pangalan is... The problem lang, kung walang usapang blockchain yun, nandun lagi yung doubt ng integrity, yung doubt ng fairness, and then yung lagi mong pinapaliwanag yung sarili mo. Ano pa yung ibang ino-offer ni DiviCode? Meron kaming white label solutions. Una is yung white label solution namin for e-commerce. Okay. You can treat it really as your own. Ang ganda nung IT as a service, no? Kasi I'm sure maraming mga companies na nagkakaroon ng problema sa IT department nila. Kayo lang ba gumagawa nito or meron ding ibang companies? So ano yung parang realization mo and lessons that you can share with them? Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn and Tarky, and welcome to OLearn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Ellie Rabadon, CEO and co-founder of DiviCode Technologies. Hi Ellie! GM, sir. Ganap. Yeah, salamat. Maraming salamat for coming here para sa ating OLearn Insights. Yeah, siguro for those na hindi pa masyadong kilala si DiviCode Technologies, and you siguro a short background. Sino ba si Ellie Rabadon? Well, ayun si Ellie actually is laking computer shop. And then yun nga, more on yung background ko kasi talaga was dahil nagkaroon kasi kami ng deal ng may-ari ng computer shop dati na sabi niya sa akin, Ellie, subukan mong aralin to. And then turns out, yung napaaral niya sa akin is paano gumawa ng version ng online game na private server. Okay. So I can actually name it, ang pangalan is Run Online, kung nalaro niyo yun, no? So it's an MMORPG game, no? Na naaral ko yun. So from that, 13 years old ako noon na natuto ko tuloy ng pagbungkal ng computer, mag-set up ng OS, and then from that part na dahil sa private server, ang nangyari is kailangan mo pala kasing mag-set up doon ng database, ng SQL, ng website, and then syempre yung paano mo aalagaan yung community. In short, ano yung mga promotions na pwede mong magawa para maging happy sila dun sa laro. So technically yun, I was exposed at a very young age dun sa side na yun. Kaya yun yung actually dala ko rin hanggang ngayon, no, yung mga learnings ko dun na coming from a game server admin, and then you're the one who's handling the ops nung day-to-day at saka yung monthly na ganap. So, yun yung yun yung pinaka-background ko na dahil din doon sa side ng development part na yun, natuto rin ako mag-web development. Then, inaatake yung mga servers namin. So, natuto din ako sa cybersecurity. Inaatake rin yung item shop namin. Kaya, natuto rin ako sa battle-tested development ng e-commerce. So, kumbaga parang, yun yung naging, yun yung naging armas ko na nung na-expose ako sa corporate world noong 2017-2018, yun na, kumbaga, nadala ko yung mga yun, and naiambag ko sa boss ko noong time na yun sa IT Solutions Company na naging research and development head naman ako. So, technically, yun yung background ko, no? Napaka-unique. And undergrad ako. So, hindi ako graduate ng IT. Third year college lang yung inabot ko kasi nga, nung time na yon, biglang rumagasa yung dami ng players nung server namin. So, nagpaalam ako sa dean namin. Sabi ko, Madam, kailangan namin mag-focus dun sa negosyo. Dumadami yung kailangan asikasuhin. So, yun, mula nun talagang 2007 hanggang 2017, yun yung mundong kinagalawan ko.
So maganda kasi real life battle experience. Battle tested. Yes. Tapos so kailan mo naman in-start si DV Code? Anong history ni DV Code Technologies? Sige. So history-wise naman ni DV Code, no, bago 'to mangyari was dahil nga nung nasa background ako nung game development, technically kasi yung mga nakakausap ko lang that time, mga international, no? Na mga foreigners, and then may mga ilan ding Pinoy na mga naging online friends ko na sa Yahoo Messenger hanggang sa nag-Facebook. So, wala akong developers na tropa within my area sa Bulacan. Kaya nung nakita ko yung sponsored post nung DevCon conference sa SMX. Okay. So 2016 yan, no. Ang nangyari is sabi ko kay misis ko, naglakas loob ako na mahal, attend ako dito, baka may makilala ako kasi wala nga ako nakakasalamuha kasi na programmer. And madalas talaga ang katandem ko kasi doon sa server administration is yung utol ko. So kami lang nag-uusap, tapos siya naman kasi is yung handling niya, yung paano yung patches, etc. Ako naman yung more on logic, the business side. So sabi ko, kailangan kong mag-expand na hindi lang naman kasi ito yung mundo So yun yung naging call ko, no. And that decision actually led na nakilala ko yung mga co-founders ko dito sa DV Code, no. Kasi noong 2016, ang meta ng development nun actually is to create mga mobile applications na gawa sa Android. Yes. And then more on yung mga kasama ko, mga mahihilig mag-mod ng mga apps, mga themes sa mobile. And then, meron silang service, actually, nung napabilang ako sa kanila, yung CyberPH community that time is merong VPN na service na pinapasubscribe nila yung mga tao. 150 pesos, meron kang VPN na medyo gray area that time kasi nang babypass ng promo. So, yun yung meron nung time na yun, no, na ang nangyayari is nakakapag-push sila nung quality service na internet dahil doon. And then, ang nangyari is whether kumita kasi yun or not, nag-i-enjoy lang yung community that time, no? Kasi nga, more on mga minor de edad pa, yung mga kasama. Ako naman, medyo, going to the route of paano tayo makaka-secure ng kaperahan in the future. So, yun yung mindset ko that time. Kaya, nag-try akong tumulong sa ilang mga endeavors. Nag-try kami mag-build ng mga projects, mga services. Siyempre, may mga iba nag-success, may iba nag-fail. And that's really okay, no? Ang mahalaga lang naman, hindi mamatay yung apoy mo, kakagawa. Tama. And yun naman maganda sa dev, kung tutuusin. Walang pakialam yung devs kung kumita o hindi, basta gumana yung gusto niya. So, kaya yung pinaka nangyari that time is dahil tuloy-tuloy naman nga yung mga projects na ganon. And then, come this 2020, bigla namin nadinig naman yung sa Axie. Kasi way before that, na-expose na ako sa Bitcoin, mga around 2017 dun sa IT Solutions na pinasukan ko. Pero after kasi nung naging trabaho ko nun, no, punta naman ako sa media kasi naging ako software solutions architect sa Manila Bulletin. So habang andun yung stint ko, kasagsagan nun, biglang umingay yung Axie. So nung umingay yung Axie, and then nakita namin yung how it how it entails yung paano yung sistema sa ecosystem. Sabi ko, nakita ko yung similarities kung tatanggalin mo yung bad side nung nangyayari sa Axie, medyo pareho siya dun sa mundong kinagagalawan ko sa gaming side na ang sistema is kailangan, pwede kang makagawa naman ng mga game economies na talagang may value sa tao. The problem lang, kung walang usapang blockchain yun, nandun lagi yung doubt ng integrity, yung doubt ng fairness, and then yung, lagi mong pinapaliwanag yung sarili mo. And then, nung nakita namin si Axie, programmable siya, transparent sa lahat.
May mga ilang bad ano nga lang na mga parameters na pwede pa sanang mas naging maganda kung may ibang paraang ginagawa. So, dun ko na kinausap yung yung team na kung gumagawa naman na tayo ng applications, kumikita o hindi, why not as well try to include na yung blockchain sa conversation? Kasi nga, nakakapag-program naman kami. And kapag naaral namin yun, then baka makagawa tayo ng project para sa, yun nga, baka kumita din naman tayo. So, yun yung main na hugot. And then, from that, we finally decided na to incorporate yung DV code. Bakit DV code? Ano bang ibig sabihin ng DV code? Ano kasi yan? Well, dalawa, yung isa kasi is yung joke namin na DV, Da Vinci Code kasi source code. And then yung isa naman is yung developers inside, kumbaga, na nagko-code nga. So Da Vinci Code, kumbaga, dev inside code. Coders. Ayun. So yun yung setup. Pero yun, we actually settled na yung talagang meaning nun is yung Da Vinci Code na movie. Okay. So, yeah, yun yung origin. More on talagang dahil nga 2016 magkakasama na kami, and then noong 2022 parang yung sa the way we handle yung paanong pangalanan, nantitrip na lang kami kasi magtotropa eh. And then yun na, nung nabuo yung logo, talagang we took it seriously na uy, eto na yung branding natin. Yeah. Ang ganda kasi siya, parang out of passion talaga. Love for coding, etc. Tapos doon nabuo yung, what if seryosohin na natin, gawin natin siyang company. And later on sa next segments po natin, pag-usapan natin yung blockchain and how it can help businesses. Yan. But for now, ano ba yung mga products and services ng DV Code? So, you're into blockchain. Ano pa yung mga ibang ino-offer nyong products and services? Sige. So, pertaining to products and services, actually, ang pinaka mabenta sa amin ngayon is technically yung IT department as a service. So technically pwede mong kunin yung service ni DV Code na kami mismo yung magiging IT department mo, na hindi mo na kailangan maghagilap ng, kung for example gusto mong mag-software development and then startup ka pero wala kang devs. So pwede si kayong i-hire. Si DV Code na yung bahala kung paano mangyayari yung idea mo. So, kung anong tao yung kailangan mo, etc. So, kami yung pinaka magiging partner mo, kumbaga doon. So, how we do things sa part na yun is more on talagang, hindi namin siya yung hard sell na service. Kasi syempre, we only have, lang din naman, bandwidth na sasapat lang, But we're more on to referral-based talaga, na kung may nakatry ng service namin, then word of mouth siya. And then syempre, ang isa din na madalas na nagiging route kasi, merong mga nagugulantang na company na kailangan nila ng SOS. And turns out, ayun, si DV Code yung isa sa nakita nila na baka pwedeng magsalba. So SOS in terms of hingin tulong, emergency to. Na-related sa tech. Na-related sa tech. Like halimbawa, ano ba siya? For example, may development, may initial silang ongoing na development. Tas biglang, it's either may biglang umalis na devs. Pinabayaan sila. May napabayaan sila, o kaya merong mismong may kakaibang nangyari doon sa system, hindi mapaliwanag ng dev. So, doon entrada si DV Code. Kasi nga, ang strength ng DV Code is more on sa cybersecurity and yung business process automation. So, regardless of anong industry, kung saan kami actually na-involved, sa IT department as a service. Meron kami sa agritech, meron kaming sa medical, and anything na kailangan yung tulong namin. Kasi nga, more on, in terms of devs kasi naman, alam naman natin na ang programmer, kung mag-isa lang yan, replaceable yan, kahit sino yan. Pero if yung dev is
nandito kasama sa grupo na merong talagang solid na culture, discipline on how to do things. So, yun actually yung pinaka-better na tingnan natin kasi attitude-wise, disiplinado yan mag-code, and kung ano mismo yung kailangan or kung meron siyang nakita na baka better way on doing it, bino-voice out niya. Kasi magkaiba yung sa IT solutions lang na, may scope na binigay sa'yo and then talagang black and white. Yun na yung ginagawa mismo na yun yung sabi niya sa paper. So, si DV Code is doing it differently na kapag meron kaming nakikita na possibility na baka pwede nating magawang ganito to optimize whether let it be sa cost, sa time, or sa effort, or baka mas nagme-make sense to. Pero syempre, the final discretion is on the partner. The point lang is you have this full suit na IT department as a service na magsasabi sa iyo nung kumbaga feedback na hindi lang yes man na porket hinire mo ikaw lang masusunod. Parang kumbaga bino-voice out namin na baka may other way pa na doing it na win-win naman both sides. And then syempre, ayun, one service pa lang 'yon. Ang ganda nung IT as a service, no, kasi I'm sure maraming mga companies na nagkakaroon ng problema sa IT development nila, software development, or kung ano man sa IT department nila. And itong IT as a service pa, first time ko narinig. Kasi kayo lang ba gumagawa nito or meron ding ibang companies who are also offering this service? Sa pagkakaintindi ko rin naman kasi, no, pwede mo siyang maihalin tulad sa outsourcing. But when you say outsourcing kasi literal na in-outsource mo yung effort sa kanila, pero talagang walang walang empathy doon sa communication na diretso lang yon and one person lang yon. So dito kasi the actual DV Code is what you are getting. Kumbaga, our insights, our advices, our consultations. Hindi lang yung dev namin. Kasi kung dev lang yun, yun nga it's a replaceable personnel na kaya mo humanap kahit saan. Pero if you avail yung IT department as a service ni DV Code, mararamdaman mo talagang may IT department ka kahit wala. So yun yung pinaka nagiging ambag. Okay. Ang galing. So aside from IT as a service, ano pa yung ibang ino-offer ni DV Code? So aside sa IT department as a service, so meron kaming white label solutions. Meron kaming 3 ngayon, no. Ang una is yung white label solution namin for e-commerce. Okay. So this system, no, is pwede mong i-avail na magiging actual na white label mo, logo mo nandun, and then yung processing ng payments, for checkout ng orders, and syempre yung pag-cash out ng nung earnings mo is lagay na mismo dun sa system. Ang advantage niya compare sa Lazada and Shopee, syempre, sariling mo yun na nag-upload ka pa rin naman ng products. Yung nagme-maintain nga lang is si DV Code, and then you can treat it really as your own, no? Kasi branded mo, and then whatever it is na percentage na fees, syempre meron din naman si DV Code na percentage, no? But hindi na ganun katindi. Ang isa lang, syempre meron tayong mga compliance din. Lalo ngayon, di ba, merong digital taxation na mismo. Yes. So, nire-require lang din namin na at least meron ng mga license, may BIR na, para kapag may tax, it's either we will withhold na lang or let them report on their own. So, ganun ang setup doon sa e-commerce, no? And then, meron din kaming isang white label solution pa, which is yung, membership system, na kung saan, ito yung kung meron tayong mga associations, mga orgs, mga co-ops, anyone, no? Kahit Rotary Club pa sa amin, no? Na kung kailangan nyo ng content management system na maybe for members only, and then kailangan nyo mag-generate ng ID, kailangan nyo mag-generate ng certificate siguro for an event,
or kung meron kayong event na gagawin na for members only lang din, then the membership system na gawa namin can actually handle that. And then, syempre, kasama na rin doon yung sa side nung sa payment processing na kung merong ID na bibili, kung merong business card na i-generate. So, may mga ganong klaseng modules siya na naka-add-on, no? Na service din ng DiviCode. And then, from that kasi, no, segue ko lang, kaya siya actually nangyayari kasi meron kaming partnership nga sa isang BSP license na EMI license dito sa When atin. you say EMI, ano siya for our viewers? Well, it's an electronic money issuer, no, na license na kung saan allowed sila na mag-process nung payments ng tao at makapag-disburse sa any specific na specified na wallet, no? And sila din mismo may ganong system. So bali yung kapag nag-onboard sa kahit anong yung white label solutions namin yung yung client, magkakaroon siya ng merchant account na nandun yung nandun yung balance niya, nandun yung mga na-collect niya. So kumbaga kung nandun tayo sa usapang compliance at paano siya nangyayari siya dahil dun sa partner namin kasi meron kaming API on handling those setup in real time. And by the way, no, wala sa amin yung pera. Pera. Oo. At saka yung setup nun is, yung merchant account mo kasi is nandoon yun sa license. Ang pangalan nila is si Top One Tech Corporation. So, ang sistema, yung merchant account mo is para siyang e-wallet sa GCash for business purpose. Ganun ang setup niya. Then, whatever it is na balance doon, pwede mong i-cash out. So, nasa kanila na yung discretion. Then, yun nga, finally, yung isang white label solution namin is yung booking platform, no? Na kung saan it can be a booking of any, no? Can be staycation ng Airbnb, can be a hotel. So, parang gusto mong, yung hotel. Or it can be a table reservation ng bar. Ng resto. Or ng resto. Kasi meron kaming partner naman sa Pampanga, sina 5-ounce bar. So, ang sistema nila is, nagpapareserve yung mga guests nila ng table, then may kasama ng sa orders nila doon sa notes. Then, from that, pupunta na lang sila doon na nandun na yung reservation nila within that specific day. So, may mga ganun kaming mga solutions no, na ibinibigay. And then, product-wise na parte, yun lang yung tatlo at the moment. Kasi nga, the Web3 related products that we have, medyo mahirap pa i-navigate sa regulations sa atin. So, as of this moment, syempre, we want to continue yung dialogue kasi with the government and stakeholders kung paano ba talaga yung better way. And then, in the meantime, syempre, dun muna tayo sa mga alam nating wala tayong sabit. Grabe, hindi ko alam, ang dami palang services ni DiviCode Technologies. No? I hope you're able to note it out. No? So, IT Department as a Service, very important for those na, yun, kailangan ng tulong, di ba? Or hindi pa kaya mag-build ng, di ba, whole team ng IT. DiviCode Technologies can help you do that. And also, kung may mga iniwan kayo ng programmers nyo, which happens, di ba? So, pwedeng pumasok si DiviCode Technologies. Tapos, e-com white label, very interesting kasi ang daming ngayon, 'di ba? Parang booming talaga ang e-commerce. Ito bang e-com technology, so yung shipping nila, sila na sila na yung bahala doon sa shipping. Yan din ang maganda kasi we have two options. Yung isang option is you do your usual thing na pumupunta sa shipping or we avail yung isa pang API which is provided also ng partner namin na they can actually also ship nationwide din.
So, So yun may yung ganun maganda. din. May Yes. ganun din. Ayun. So, for those na, di ba, parang medyo seamless yung process, may ganun na option din. Membership system. Yun, very interesting. I also thought about this kasi, yun, alam mo tayo, di ba? Marami tayong association. So, naisip ko rin yun, bakit walang ganitong system? So, it's good to know na meron pala si DV Code Technologies, and also booking, you mentioned, sa hotels, tables, and reservations, etc. And siguro, na-mention mo kanina yung narinig natin, yung kwento ni Ellie background na nag-start ng computer shops, di ba? Tapos, yan, natuto mag-code, cybersecurity, etc. Until ngayon, co-founder and CEO of DV Code Technologies. So, siguro sa mga business people, no, sa mga entrepreneurs, ano yung tatlong lesson siguro that you can share with them, yung journey mo na yun, napakagandang kwento. So, ano yung parang realization mo and lessons that you can share with them? Okay. So, siguro, number one na medyo thought-provoking talaga, no, is kailangan nating isipin na lalo kung nagbe-build tayo ng product or services, is, syempre, when you think of the business itself, merong cost yan. Yes. Merong magkano yung possible mong kitain at magsusustain ba siya. So, I mean, talagang business 101 muna, no? Kasi sa mundo ngayon, ang daming mga hackathons, ang daming mga parang ideations, and then sineselebrate natin yung wins, no? Yeah. The missing part is baka mamaya hindi naman feasible yung business model. Yeah. So, walang problem na sinosolve, di ba? Yun yung din. Isa din na ano natin. Kasi paano ka nga naman gagawa ng business kung hindi naman pala siya parang compelling reason na kung bakit yung mga tao siya-avail siya. So kung mapansin mo, sir, yung dun sa mga sa mga service namin, talagang may mga pain points yun na may sure at sure na mangangailangan nito, malaki man o maliit. Yeah. So going there to the point number 2, no? Na hindi naman kailangan agad-agad malaki yung kung anong expectation o meron tayo. We can always start small. Kasi nga kami, tutusin, mga kasama ko dati talaga, nagpo-program nga kami sa Android phone na nagpo-program kami ng mga applications gamit yung Android phone mismo. And then from that, no, ang una namin nagawa nung nagkaroon agad nung first engagement si DV Code, binilan namin ng laptop yung mga mga tropa namin, mga co-founders. Kasi nga, more on talagang kapag yung the way you think of business kasi talaga kung galing ka dun sa sa baba. It's all about survival So, sana wag nating i-take for granted yung mga resources na meron tayo. Kasi, hindi mo kailangang gumawa ng rocket ship kung meron naman dito sa circle mo na ano ba yung problema ng tropa mo, di ba? Ano yung maiaambag mo sa komunidad mo. Madaming pwedeng idea na pwede tayong gawin na hindi natin kailangang parang mangako ng ng araw at ng buwan. So, yun. And then syempre, number 3 is sa side siguro nung mindset naman ng business owners to really always be resilient. Kasi madaling sumuko. Madali. Totoo. Pero yung lakas ng loob natin na kung lalo meron tayong nakikita na kung ginawa naman natin yung math na feasible talaga, tapos may mga hindi na naniniwala, malay natin, ituloy lang natin yung laban, no? Kasi most of the time naman talaga takot yung mga tao sa bago. And yung bago na yon, hindi lang napapansin ng mga tao na paparating na pala talaga, pero wag kang magpapasway, kumbaga, lalo kung alam na alam mong mangyayari. Kailangan mo nga lang syempre i-validate talaga kasi baka mamaya illusion lang pala yon, tapos paniwala ka. So, tingnan natin maigi. Ang ano lang din, no, ang last na masasabi ko na lang din siguro is maghanap ka talaga ng mga kasama mo na hindi yes man. Kailangan yung tipong pag nalilihis ka ng landas, nandun sila
para Tatapikin itama ka. Oo, yung tipong tatrash talkin ka na, "Uy, anong pinaggagawa mo?" Kasi kapag ikaw na yung smartest in the room, tapos parang lahat sila, naka-minion mode na sa'yo, mukhang delikado yun kasi nagiging echo chamber na yung usapan, and then parang ikaw na lang yung laging magaling na hindi naman, di ba? So, hindi lang ikaw ang magaling sa mundo. Lahat tayo may kanya-kanyang galing. Pero yun nga, much better if lagi tayong maghanap ng mga circle na we can always develop yung conversation na how to be always better every day. Yeah. So, yeah, yun yung aking tip. Yeah, ang galing. So, yung first na advice niya, no, so always look for business need. So, importante na sa lahat ng ginagawa natin, di ba, may need doon and we can provide that need. Tapos, yung number 2, start small. So, ang very humble beginnings ni Ellie. And naalala ko rin, Ellie, no, so nasabi mo, nagko-code kayo sa phone, di ba, initially. So, when we were starting out as well, dito sa tech company namin, di ba, usual is Mac, di ba? Kasi developer and medyo may angas, etc. So, for the longest time po, wala kaming Mac. And I remember other startups then were asking na, anong Mac ginagamit nyo? Or baka may luma kayong Mac, pwede nating i-donate sa school, etc. So sinasabi na, sorry, wala kaming Mac. Emulator lang po yung ginagamit namin. Kasi kailangan mag-code sa iPhone, iOS. So emulator lang. So ang ginagamit namin is a software na parang ini-emulate niya, no, the way iPhone or iOS na tinatawag works, pero it runs on PC. So yan for the longest time ganun din, parang tipid kasi you'll never know, 'di ba? May ups and downs, etc. And then yun. So magandang advice siya, and also yung mindset na resilience na sinasabi mo, very important lalo na sa when starting a business, kasi yun, di mo talaga alam. And maganda rin yung sinabi mo na na always find yun co-founders or people na who will give you feedback, 'di ba? In case medyo nalilihis ka na, magbibigay sa iyo ng totoong kumbaga feedback kung ano ang sa tingin nila tama. Ayun, sobrang dami nating napag-usapan in this segment. So, sobrang salamat, Ellie. So, maraming salamat ulit sa panonood. Dami nating natutunan ngayon, no? So, simula pa lang yon. And in the next videos, we'll be talking more about blockchain, paano ginagamit yan sa business, NFT, etc. So, yan, panoorin po ninyo. Again, this is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn, and Tarky saying, if learning is not your priority, don't expect change. See you in the next video.